So, lalagay po natin dito yung itong mga pampalasa. Okay. Sibuyas, bawang. Ilalagay lang sa loob. Sa hulog lang. Wala nang gisa-gisa dito. Pagsasama-samahin na lang. So ito ay luyang puti. O yung ibang tawag luyang Tagalog. Tapos ito yung luyang dilaw. Mas marami yung luyang dilaw. Nilagyan pa rin natin ng luyang puti kasi yung luyang puti mas maanghang ng kaunti. Whereas yung luyang dilaw naman mas aromatic at saka siya yung nagbibigay ng dilaw na kulay. Titimplahan lang ito ng asin, paminta, brown sugar at patis. Sunod na ilalagay ang papaya at manok. Pagkatapos, ibuhos na dito ang pangalawang piga ng gata ng niyog. Takpan na natin. Ngayon, iluluto na natin ito sa apoy. Pakuluin sa loob ng 1.5 oras. Uy, kumukulo na, te! Kapag kumulo na, pwede nang isali ng kakang gata o unang piga. Okay, hihintayin na lang natin siyang kumulo pa ulit. Pero actually, luto na to, yung kakang gata, pang padagdag lang ng creaminess. Maya-maya pa, luto na ang ipinagmamalaking gata sa dilaw ng mga taga-Tayabas. At eto na po, ang bunga ng ating pinaghirapan. Tikman natin ang ginataang manok na may luyang dilaw. Very, very creamy. Tsaka ang ganda ng kulay. Lutong-luto na to. Kasi ang lambot-lambot na nung papaya natin. Ang creamy. Sarap ng sabaw. Wow! Super creamy. Tsaka may aroma siya nung luyang dilaw. Pero hindi ko ma-pinpoint, may ibang parang flavor pa siya eh. Baka yun nga yung effect ng niluto sa kawayan. Parang may iba pa siyang flavor. Hindi lang talaga gata lang. Creamy, very aromatic, mabango. Galing! Sarap!